labas at mga kalalakihan pa. Yan yung mga bading. Manananggal ng lakas. Andiyan ba tayo? Commit. Now, imagine niyo si Magdalena nahuli sa akto ng pangangalo niya. Si Magdalena, ang sabi ng mga tao sa kanya, dapat to patayin na to kasi gumagawa ng kalayan. Yung kasi ang bata sa kanila eh. Pag nahuli ka sa akto ng pangangalo niya, ang capital punishment ay kung hindi ipako sa krus, babatuhin ka ng bato sa plaza. Kaya dalawa ay kamamatay mo ron eh. Kahihiyan at yung bato. Pero si Magdalena, kung natuluyan yung baka sa kahihiyan na matay, hindi sa pagbato. Ikakalad ka rin ka, i-expose ka. That's the capital punishment during that time. Pero ang nagkataon nandun si Jesus. Sabi ng mga religious leader, Jesus, nahuli namin ang babaeng ito sa akto ng pangangalo niya. Take note ha, akto ng pangangalo niya. Ibig sabihin, caught in the act. Paano nila nahuli sa akto ng pangangalo niya? Ano ibig sabihin? Nang boboso sila. Nahuli daw sa akto sila. Pwede ba sabihin akto na wala ka naman talaga nakita? That just hearsay, di ba? Ano sabi ni Jesus? Sige, kung sino sa inyo walang kasalanan, ano raw? Siya munang bumato. Tapos, umupo si Jesus at nagsulat sa buhangin. Wala naman sinabi sa Biblia kung ano yung sinulat ni Jesus eh. Pero pinagtataka po siya sa nag-agisan yung nag-aakusa kay Magdalena. Siguro, ang sinulat ni Jesus, ikaw, nahabulan mo itong babaeng ito. Ito pangalan ng kabit mo. Nakita niya, alam na Jesus yung pangalan ng kabit. Layo na rin siya. Isa-isa sila nag-agisa. Pinukuri sila ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Nasaan sila? Sabi ng Magdalena, wala na po sila. Hindi ka nila hinatulan. Hindi rin kita hinatulan. Mayo ka, huwag ka nang magkasala nila. Magmula na si Magdalena, she became a faithful follower and believer of the Lord Jesus Christ. Kailan nagsimula ang pagbabago niya? Nung may invent niya si Jesus Christ. Ang minamahal na partner namin mga pulis. Change will start when you commit your life to Christ. Amen? Amen. That's the true change. The true change will start. Genuine change will start with God in your life. In your life, not in your mouth. Kasi maraming tao ang Diyos nasa muso. Naalala ko yung July 16 earthquake. Nakatira ako sa Riles. Nung wala pang lindol, ako'y papauwi ng bahay, natanghali ang tapat. Ando ng mga nagsusugal, naglalasing, nagchichismisan. Nung dumating ang lindol, labas ako sa kalsada. Nakita ko sila, mga nakadapa, nakaluhod sa kalsada. At isang sinasabi, Diyos ko po, mahapag po isamin. Diyos ko po, pare, Diyos, Diyos, Diyos. Kasi may kalamidad. Nung huminto, yung lindol, tayuan sila. Alam yung sinabi? Demonyong lindol yan. Diba na? Isa yan ang problema. Kapag ang Diyos nasa nguso mo lang, walang pagbabago. Dapat ang Diyos ilagay sa puso. Amen. Amen. Doon magsisimula ang pagbabago. Next letter. Letter H. Letter H. Steps on how to achieve change in our society and be an instrument of change. Help those who are really in need. Tulungan talaga natin yung mga nangangailangan. Minsan nakakalungkot ang inyong mga profesyon, ang inyong mga trabaho ay nagagamit pa para ano. Yung mahirap ay lalong maghirap. Yung gipit ay lalong magipit. Alam niyo kung ilan ang populasyon ng ating bansa ngayon? Ng mundo? 90 billion. 90 billion na tayo. Ang dami. 10% lang na 90 billion. Ilan yun? 9 million? Tama ba? So? Kung 10% ng 90 billion na Pilipino sa tao sa buong mundo ay gagawa, tutulong sa kanyang kapwa, yun talaga nangangailangan. In that way, nakakapag-contribute tayo sa pagbabago. Help those who are really in need. Yun talaga nangangailangan. Amen ba? Tulungan natin. Kayo ay nasa posisyon para tulungan nyo talaga nangangailangan. Yung nangangailangan ng justisya, nangangailangan ng saklolo, nangangailangan ng karapatan nila. Kayo ang nasa kapangyarihan. Binigyan kayo ng kapangyarihan. Nilagay kayo sa posisyon. Amen ba? Amen? Amen. At the back of our government is the government of God. Kayo ay alagad ng Diyos sa magitan ng pagiging alagad ng pulis. Kami po hindi alagad ng simbahan. Kami alagad ng Diyos. Pero kasi alagad ng simbahan. Alam niyo, pag sinabi alagad ng simbahan, plastic yun. Kapag tungkol yun, alagad ng simbahan eh. Ang tawag dapat sa amin, alagad ng Diyos. Hindi kami alagad ng simbahan. Hello? Ang tamang tawag is alagad ng Diyos. So help those who are really in need. Marami kayong pwede itulong sa kapwa natin. Servisyo ninyo. Hindi naman kailangan ng pera lagi ang pagtulong. Yung servisyo ninyo.
Yung inyong profesyon, pwede nyo itulong sa kapwa nyo talagang nangangailangan. Sa ganung paraan, mababago ang image. Ano sasabihin ng mga tao sa ating komunidad? Ang pulis natin ngayon talagang tumutulong sa mga nangangailangan. Without, what? Expecting anything in return. Amen ba? Alapakan natin ang Panginoon. Para pag-YouTube natin. Okay. Next, letter A. A. Letter A. Word to the principles of God's Word. Ang sabi ng Biblia, in everything you do it all for the glory of God. Lahat ng gagawin nyo para sa kaluwalhatian ng Diyos. May nakakakita man o wala, may kasama man kayo o wala, do it all for the glory of God. Ano mang assignment, duties, responsibilities ang iniatang sa inyo, do it not for the sake of your organization, but for the sake of God. Do it all for the glory of God. Pag ginawa niyo ang lahat ng ginagawa niyo para sa kaluwalhatian ng Diyos, I tell you, God will reward your effort with success. Pagpapalain ng Diyos ang inyong pagtatrabaho. Palalawigin ng Diyos ang inyong pagiging pulis. Palalawigin ng Diyos ang iyong serbisyo. At ipopromote ka pa ng Diyos. Align your work attitude. Give your best. Merong isang hari, nagpa-contest siya. Painting contest. Si Juan at si Pedro ang contestant. Iisang view ang kanilang ipipinta. Sabi ng hari, the contest starts now. Ang ginawa ni Pedro, binuksan ang kanyang mga pintura at tumira na kagad si Pedro. Ang ginawa ni Juan, nilinis niya ang brush niya. Si Pedro, tira ng tira. Si Juan, tinimpla niya ang pintura niya. Si Pedro, tuloy-tuloy sa pagpipinta. Si Juan, nilinis niya ang kanyang painting board. Si Pedro, pinta pa rin ang pinta. Si Juan, nagsisimula na magpinta. Hanggang sa dumating, yung time's up. Sabi ng hari, tapos na ang oras ng contest. Nung sinilip ng hari, yung ginawa ng dalawa. Kaya sabi ng hari, yung ginawa ni Pedro, ay anino lang ng ginawa niya. Why? Si Juan ay trumabaho na may puso at isipan sa kanyang pagtatrabaho. Si Pedro, nang binigyan ng trabaho, tumira na ng agad. Hindi pinaghandaan. Hindi pinag-isipan. Hindi isinaayos ang trabaho. Are you with me? Do everything for God's glory. Bago niyo gawin isang bagay, gawin niyo to para sa Panginoon, para sa Diyos. By that, you can contribute change in our society. Next letter. Letter N. Letter N. Network with people with good influence. Usok-uso yung salitang networking. Diba? Dahil sa mga business networking, iba usok-uso yan. Pwede rin natin gamitin ito. Mga minamahal na partner na kapulisan. Network with people with good influence. Makiugnay kayo sa mga tao na may mabuting influence. Hindi lahat ay pakikisamahan niyo. You must be selective. Why? Iisa lang ang buhay ninyo. Iisa lang ang buhay natin. Sabi ng lola ko, 7 rin ang buhay. Sabi ni Juan, hindi totoo yan. Pedro, hayop at tao, iisa lang ang buhay. Sabi ni Juan, hindi. Sabi ng lola ko, 7 buhay nito kasi 7 kulay. Sabi ni Pedro ni Juan, gusto mo? Subukan natin yun kung talagang 7 buhay niya. Binigay ni Pedro yung pusa. 7 ang kulay. Eh, Juan. Si Juan naman, merong 19. Ginilitan sa leg yung pusa at nilagay sa kanilang mga paanan. Nagantay sila ng 3 oras. Hindi gumalaw ang pusa. Another 3 hours, ang pusa ay nilangaw na at nilanggam. Sabi ni Juan, kita mo Pedro, hindi totoong 7 ang buhay ng pusa mo dahil 7 ang kulay. Sabi ni Pedro, hindi, antay pa tayong 3 oras. Another 3 hours, so 9 hours na. Kumamoy na yung pusa. Sabi ni Juan, kita mo Pedro, yung pusa mo hindi totoo at 7 ang buhay. Pero sabi ng lola mo, 7 ang kulay. Sabi ni Pedro, na nagkakamot, sabi niya, alam mo, Juan, nakalimutan ko sabihin sa iyo, nung patayin mo yung pusa ko, ang 7 buhay na yan. Kaya hindi na mabubuhay yan. Last na pala yun. Yun yung kwentong barbero, no? Ang reality, isa lang ang buhay natin. Now listen, mamimili kayo. Anong klaseng influensya ang gusto nyo dalhin sa buhay nyo? Anong klaseng tao ang gusto nyo mag-influensya sa buhay nyo? Gusto nyo maging good policeman? Policewoman? Pumili kayo ng mga tao na magandang influensya sa inyo. Kayo pipili.
Walang pwede makapilit sa inyo kung anong klaseng impluensya ang gusto niyo umimpluensya sa inyo. Kung gusto niyo